Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming migrante o migrant workers sa buong mundo. At para sa mga kaanak ng mga OFW, higit pa raw sa laman ng mga balikbayan box ang sentimental value nito. Kaya hindi na nakapagtataka na marami ang nasaktan nung inanunsyo ng Bureau of Customs na magsasagawa ito ng random inspection sa mga padala. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, bukod nga dun sa mga dala, meron daw talagang sentimental at emotional aspect itong mga balikbayan boxes. Kaya naman tutol talaga, hindi lang yung OFWs, kundi pati yung mga pamilya nila doon sa random inspection ng BOC. Isa sa mga pinaka-aabangan ni Nanay Ludi ang padalang balikbayan box ng anak niyang nasa Australia. 2 beses daw sa isang taon kung magpadala ito ng pagkain, damit at iba pang imported na gamit sa pamilya. Although malayo siya, parang mas maano na rin, nakakaano na rin yung loob ko na ganun nga, nakakatulong naman siya. Kaya naman dismayado raw sila sa naunang iniutos ng Bureau of Customs na random inspection ng mga balikbayan box. Hindi naman tama yun kasi baka mamaya yung pinadala namin box, lagyan nila ng mga, yun nga, yung mga drugs daw. Tapos ibibintang nila sa amin na kami yung nagpadala. Maraming OFW ang nagalit sa basta-bastang pagbukas sa mga padala nila, kabilang na si Tani. Nung nalaman ko yan, naiyak ako talaga. Kasi yung mga binili namin para sa mga mahal namin sa buhay dyan, sisirain nila or kukunin nila. Bakit para saan? Ang ibang OFW, idinaan sa social media ang pagtutol sa random inspection ng balikbayan boxes. Kung may pa-bebe girls, may pa-cargo boys. Ang isang ito, ipapadala na rin daw ang rice cooker niya kasama ng mga delata. Kagabi, kumambyo ang gobyerno at ipinatigil ang random inspection ng BOC. Pero ano nga ba ang papel ng balikbayan boxes sa mga Pinoy? Para sa maraming Pilipino, hindi lang material ang laman ng mga balikbayan boxes. Kasama na rin kasi ng mga delata, ang padalang pagmamahal at pag-aalala ng mga kamag-anak nilang nasa ibayong dagat. Base sa pag-aaral ng migration anthropologist na si Dr. Clem Camposano, dulot ng migrasyon ang konsepto ng balikbayan box. Sa ngayon, pangatlo o pang-apat na ang Pilipinas sa bilang ng migrant laborer sa mundo. Karaniwan daw ng mga babaeng OFW ang nagpapadala ng balikbayan box sa pamilya. At least emotionally, you're able to transport yourself to your family. No? It's almost like you've never left. Higit sa laman ng balikbayan box, mas mahalaga raw ang emosyonal na aspeto nito. Kaya nga nung sinabi ng gobyerno na titingnan namin yung mga box na yan para kasi maghanap kami ng mga bagay dyan na pwedeng patawan ng buwis, it touched a raw nerve. It is first and foremost a form of intimacy. No? It's a form of emotional communication. Di rin gaya ng tawag, Facebook o iba pang uri ng komunikasyon at social media sa pamamagitan ng balikbayan box, tila nahawakan mo na rin daw ang mahal mo sa buhay. Itong mga BOC na to dapat maramdaman nila. Ibang bansa din sila. Try nila lumayo sa mga mahal nila sa buhay. Jessica, kaya naman nga hiling ng mga OFW natin, pati yung mga pamilya nila, na sana raw talaga permanente na itong sinabi ni Pinoy na wag nang magkaroon ng random inspection sa balikbayan boxes. Jessica? So, Mav, parang sinasabi ng mga nakausap mo na tila na-underestimate ng Bureau of Customs yung halaga o yung value na inilalagay ng ating mga kababayan na nasa abroad dun sa kanilang pinapadalang balikbayan boxes. Parang gano'n na nga yung sinasabi nila, no, Jessica? Kasi talaga namang ang main point nitong Bureau of Customs, kaya nila gusto magkaroon nitong random inspection, ay para nga mapanatili yung seguridad ng bansa, pati na rin para mataksan kung ano yung mga items na nandoon sa loob ng balikbayan box na dapat naman talagang patawan ng buwis. Pero yun nga yung nakaligtaan ng BOC, meron kasing sentimental, may cultural aspect itong mga balikbayan boxes. Yung mga OFW natin na matagal nang nasa ibang bansa, kumbaga yun daw yung paraan nila para mapalaki yung mga anak nila,
nila, yung iba nilang mahal na buhay na naiwan dito sa Pilipinas, yung pagpapadala nila nitong mga items sa loob ng Balikbayan Box. Yun daw yung kanilang paraan to be there for their family na nandito. At yun daw nga, yung na-violate nitong random inspection na ginawa ng BOC, Jessica. At isa pa sigurong na-underestimate, Mav, yung power ng social media, no? Kasi ang bilis nung pag-snowball ng reaction nung ating mga kababayan kasi marami sa kanila talagang online eh. Ayan, ang bilis ng kanilang reaction at mukhang yun ang naging dahilan naman para bumawi ang gobyerno. Siguro nga, Jessica, dahil na rin dun sa power of the social media na nabanggit mo, no? Kaya rin kumambyo na yung gobyerno natin. Kasi yung mga OFW natin na malayo, ano ba naman yung paraan nila para makapag-express ng kanilang mga damdamin o makausap yung mga mahal nila sa buhay na nandito sa Pilipinas, diba? Other than yung pagtawag mo sa cellphone or yun nga, yung pagsulat, which not a lot of people do now. Pero yung talagang pinaka-powerful ngayon ay yung social media. Kaya naman nung nangyari nga itong sinabi ng BOC na magkakaroon ng random inspection, yun yung unang-unang resort nitong ating mga OFW. May mga nag-post ng mga picture, ng mga meme, meron pang mga nag-post ng video, yun nga, yung pa-cargo boys na hindi lang sa pagpapatawa, kundi talagang nilabas nila yung sentimiento nila na bilang mga OFWs na malaki yung kontribusyon sa ekonomiya natin, bakit daw parang nabaliwala at parang na-violate pa yung kanilang mga karapatan at parang, parang nawala raw yung halaga ng kanilang mga ginawa para sa ating bansa. Jessica? At dun nga nakikita mo pati yung intensity ng kanilang reaction, no? Yung range ng emotions. Merong mga nadadaan pa sa patawa through the meme, pero through memes, pero may mabigat pa ring pagsiko o reaction, no? At meron ding mga nagagalit talaga, yung mga nasasaktan, meron pang mga umiiyak sa Facebook posts nila in reaction to itong announcement nga ng customs. Oo, Jessica, kasi nga di ba kagaya nung nabanggit din nung anthropologist natin kanina, ito kasi yung paraan ng mga OFW natin o yung ibang mga Pilipino na tumira na lang talaga sa ibang bansa na kumbaga magkaroon pa rin ng koneksyon dun sa kanilang mga mahal na buhay na naiwan dito sa Pilipinas. So kung tatanggalin mo yung paraan na yun na magkaroon sila ng emotional connection and intimacy pa nga yung term na ginamit ng ating anthropologist, talagang malaking kawalan ito, talagang malaking dagok ito dito sa ating mga OFW families. And at the same time, isa pa dun sa concerns kasi ng OFWs natin is kung halimbawa bubuksan ng BOC itong mga balikbayan boxes natin na ito, ano yung assurance na walang mawawala dyan and ano rin yung assurance na walang maidadagdag dyan. Kasi kanina yung isa nating nakausap na pamilya, yung worry daw nung anak nila na nasa ibang bansa ay baka magkaroon ng bagay dyan na hindi naman siya yung nagpadala. Halimbawa, drugs na merong maplant doon sa loob ng balikbayan box at sa kanya mapin, sa kanya maituro na sa kanya nanggaling yung balikbayan box na yun. So yun yung mga worries nila. Other than the emotional aspect of it, gusto rin daw nila mapangalagaan yung seguridad ng kanilang mga pinapadala, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.